Luluto na ako ng rotli kasi 11 o'clock na. And nagpapagupit ngayon si Kuya Milanyo. So, tingnan natin yung haircut niya. Kasi ilang beses ko nang sinasabi sa kanya na magpagupit siya. And mahaba na rin yung buhok niya. And ngayon, wala nga siyang trabaho. Nakagising na ang baby Iwan ko. Good morning, Iwan! Nagising siya dun sa may pressure cooker. Morning everyone! So, nagluluto na tayo ng pagkain natin ngayon. And today, maaga tayong nagising kasi dapat ipapavaccine natin si Iwan ngayon kasi today is the scheduled date ng vaccination niya. Pero tumawag nga kami and then, buti na lang hindi pa kami nakaalis. Before kami umalis, tumawag muna kami to check and magpa-schedule nga. And then, pagkatawag, sinabi na sarado nga daw yung hospital ngayon. So, buti na lang, hindi pa kami nakaalis kasi ang biyahe namin from here pupunta ng hospital is 2 oras. Tapos 2 oras pupunta, 2 oras pabalik. So maaga talaga kami nagising, maaga kami naligo. Tapos nung magbibihis na ako, buti na isipan ko na patawagin nga si Milan doon para ipa-appointment nga si Iwan. Kung pagkatawag ni Milan, nakasara nga daw. So ayun, kaya maaga matatapos yung trabaho natin for today. And dahil kumpleto tayo guys, kasi nag-leave si Milan ng 4 na araw. So dahil kumpleto tayo ng nakakain dito sa bahay, magluluto tayo ng full Gujarati meal. So ngayon, magluluto tayo ng cabbage batakan, musa, cabbage na may patatas, kasi marami tayong cabbage dito sa bahay. Meron tayong farm. Tapos magluluto tayo ng dalbat. So ayun, hati-hatiin ko lang ito. Pinagpapakita ko sa inyo yung mga lulutuin ko for today. So, para sa pagkain natin for today, meron tayong dal dito. Pinapakuluan ko na. Tapos, nakapaggawa na rin ako ng rotli. Kahapon pa itong rotli natin, pero pwede pa siya hanggang ngayon. So, ito yung gagamitin natin. Enough na daw yan. Meron tayo ditong daily supply ng gatas. And, ito naman yung cabbage natin na lalagyan natin ng patatas. So, lulutuin ko muna ito and then balitaan ko kayo. So, lulutuin na natin itong guys, itong cabbage bataka. So, kapag nagluluto ako ng cabbage bataka, ingay ng dal, inuuna ko yung potato, tapos ilalagay ko itong cabbage. Kasi, medyo matigas nga yung mga potato, diba? So, kapag matigas yung mga potato, una dapat silang palambutin. Tapos, haluin lang natin. So, kapag nahalo na natin siya, guys, takpan natin para agad siyang, para agad siyang lumambot. And low flame lang kasi nasusunog yung sa ibaba. Actually, guys, kung gusto nyo rin lutuin ito sa bahay nyo para matikman nyo, pwede rin naman, try nyo sa bahay nyo. Kailangan nyo lang ng salt, cumin seeds, cumin powder, chili powder, tsaka turmeric powder. Tapos okay na siya. Basta try nyo na. So, ayan. Liligpit ko lang to para hindi masyadong makalat. Tapos balitaan ko kayo. Dito guys, nakagising na ang baby Iwan ko. Good morning, Iwan! Nagising siya dun sa may pressure cooker. And right over here, we have Milan. Hi Milan! What are you doing? I'm giving you this galoda. Yes. So merong galoda dito guys. And do you don't have any work? Today is Sunday. And then you did Raja also, no, right? So Milan don't have work right now. That's why he's alone he's at home. So merong nagbigay sa atin ng galoda. Where did you get this galoda? Faster you put it, I have to give back. Ilagay muna natin to guys doon sa lalagyanan. And then i-cut natin later. So habang hinihintay natin na maluto yung guys, yung cabbage bataka, hati-hatiin muna natin itong galoda. Ayan. And alam nyo ba guys, pinag-iisipan ko kung itutuloy ko pa ba yung pag-vlog. Kasi feeling ko, nagsasawa na kayo sa mga content namin, kung lagi na lang akong nagluluto sa bahay, hindi na kami nagka-travel masyado. Parang paulit-ulit na lang ba yung mga content na nakikita nyo. So parang iniisip ko na baka sawa na yung mga tao and it's time for me na ihinto ko na nga yung pag-vlog.
So, ayun, pinag-iisipan ko nga guys. Minsan kasi nahihirapan na rin ako sa pagmamanage ng lahat, pagsasabay-sabay ng lahat. Kasi alam niyo naman kapag Indian na daughter-in-law, kailangan mo ding magtulong-tulong dito sa bahay, kailangan mo din tumulong sa pagluluto, kailangan mo tumulong sa paglilinis, tapos inaalagaan ko pa yung anak ko, tapos ako pa yung nag-handle dun sa resort. So parang feeling ko sometimes I'm bombarded na sa lahat ng trabaho na ginagawa ko. Pero I'm still continuing so far yung pagda-daily vlog. Kapag merong time, nag-vlog ako. Kapag naisipan ko ba. Pero, to be honest, wala na akong oras para mag-scroll ba sa internet. Yung parang, alam niyo yung hindi na ako nakakanood ng full movie. Kasi, ang dami ko nga ginagawa. Kapag iuumpisahan ko yung isang movie, darating naman si Ivan, iiyak naman. So, napakadaming mga kailangan gawin. Sobrang busy kapag meron ng baby. Hindi na katulad ng dati na pagkatapos maglinis dito sa bahay, okay na, wala ka nang ibang gagawin. Magagawa mo na yung pag-vlog, pag-edit, and all. Ngayon, kailangan ko magising ng alas 5 ng umaga para makapag-edit ako. Kasi by afternoon, minsan, makikipaglaro si Ivan sa akin. So, hindi ako makagalaw that time. So, ngayon guys, nagigising ako ng alas 5 para nga makapag-vlog, makapag-edit, makapag-answer ng mga inquiries sa resort. Hinahandle ko nga yung mga kailangang i-handle doon. Tapos, ayun, pagkagising ni Ivan, aasikasuhin ko na, papakainin, tapos magluluto pa dito sa bahay. Especially ngayon na injured pa ang biyanan ko. So, ako talaga lahat. Hindi niya masyadong nagagalaw yung kamay niya. And, ang dami din bisitang dumarating dito sa bahay namin. So, kailangan talagang multitask. Buti na lang talaga nasanay ako ng multitasking, guys. Buti na lang talaga preferred ang person nyo and marunong sa mga ganito. So, ayun guys. Tapusin ko lang ito and balitaan ko kayo later. Mamita may suba nawash? Ivan haru dalbat. Ivan haru dalbat. Amara side may batawash? Side batawash. I will show this side. Kasi dun sa kabila dun na aksidente si mommy. So, Dal છે હું છે? દાલ છે પછી okay, so ito guys, ito yung dal na ginawa ko kanina. And then right over here, gumawa din ako ng dal, ng rotli. So, paghahalu-haluin lang ni mommy yan. Ba't sukaruan, mommy? Fufray જાય ને પછી ગળીને ગળી કાઢવા. Okay. Kapag daw nalusaw na dyan, પછી અહીંયા gaganituhin ni mommy para kuhanin yung mga sabaw niya. Hunay ko mami masala. So, meron lang itong lentils, limbu or lemon, and then tomato. No salt, no chili powder, no cumin powder. So, dito sa side na to, okay si mommy. Doon sa side, ayaw niyang ipakita kasi na parang meron siyang black eye, nahihiya daw siya. So, maglalagay sila dito ng bath or rice. And then, imimix lang ni mommy yan, guys. Tapos kapag nalusaw na, dito niya ilalagay. Tapos, liliitin niya. Kasi hindi pa nakakanguya si Ivan, di ba? Nabotay gyare. So, ayan siya, guys. Papakita ko sa inyo later kung paano gagawin ni mommy. So, ito yung dalbat, rotli. Sak na imuy ko. Doon kasing sak, guys, nilagyan ko na ng salt kanina. Manibuligya, baki, or else we will put also cabbage, bataka there. Cabbage and potato. But everyday, mommy is making this khichdi at saka ito. Ito yung pinapakain namin. Dalbat and rotli. So, ayan, guys. So, we'll just put it here. Set it aside hanggang lumambot. Rotli ko already jase na. એટલે gosay jase. Okay. So, hihintayin lang daw natin na lumambot yan, guys. And then, ayan. Okay na siya. And then dito, lalagyan ni mommy ng ghee. Ayan. So, ganyan yung pagkain ni Ivan, guys. Para sa kanila, healthy daw itong ghee. And nagbibigay siya ng taste. So,
So, ayan guys, okay na lahat. Ang gagawin ko na ngayon is magluluto na ako ng rotli kasi 11 o'clock na. And nagpapagupit ngayon si Kuya Milanyo. So, tingnan natin yung haircut niya. Kasi ilang beses ko nang sinasabi sa kanya na magpagupit siya. And mahaba na rin yung buhok niya. And ngayon, wala nga siyang trabaho. So, ayun, umalis siya. Papakita ko sa inyo yung hairstyle niya. Magluto muna ako ng rotli and balitaan. Ito yung ginawa ni Mommy, guys. Dito sa may pangsalak niya, inalis niya yung mga malalaking mixture, mga malalaking piraso. Pagkatapos, itong sabaw niya dito napunta. So, yun yung papakain niya kay Ivan. So, mula sa bahay ni Najano, guys, merong nagpadala ng pagkain. So, dalawang klase siya. Dokra sandwich. And meron ditong, ayan, dokra. Yung isa, walang lasandungri or walang onion and garlic. So, yung isa para kay na Mommy, yung isa para sa amin ni Najano and Milan. So, ganyan siya, guys. So, Q&A tayo, guys, kasi meron nagtatanong kung totoo nga daw ba na tamad daw ba yung mga lalaking Indiano sa mga gawaing bahay. So, sasagutin ko yan, guys, nang walang halong pag-atubili and hindi tayo magpapaka-plastic. So, sa totoo niyan, guys, nung unang pagkarating ko dito sa India, medyo nabigla talaga ako. Para sa mga nanonood sa atin dati pa, nabigla talaga ako kasi dito sa India, lalo na dito sa lugar kung saan ako nakatira, especially sa village, una talagang kumakain yung mga lalaki. And kapag tapos kumain ng mga lalaki, mahuhuli yung mga babae. Tapos, totoo daw ba na tamad sila pagdating sa mga gawaing bahay? Well, hindi ko naman masasabing tamad sila, pero ang sa akin lang, guys, nasa kultura kasi nila, ganito kasi yan, yung mga lalaki, para sa kanila, sila yung mga magtatrabaho sa mga bukid-bukid, sa opisina. Tas usually kasi yung mga babae dito, nasa bahay lang. And yung main trabaho ng babae is mag-alaga ng mga anak, magluto ng pagkain, maglinis ng bahay, tas iserve yung asawa. So, ganito yung pagkaka-explain sa akin ng mother-in-law ko at saka ni Milan. So, ganun daw, parang distribution of labor. So, dahil pagod na yung mga lalaki pagdating sa farm or pagdating sa opisina or trabaho nila, isi-serve sila ng asawa. And lahat ng mga gagawain kikilos sa gawaing bahay, yung babae. So, hindi ko masasabi na tamad. Siguro nasa distribution of labor kasi yung mga tao dito, mga babae dito, puro mga housewife. So, wala silang ibang ginagawa kung hindi magstay sa bahay and iserve nga yung asawa. Pagdating naman sa city, ewan ko lang, siguro yung mga sa city, yung mga babae, lalaki, same silang nagtatrabaho, yung both mag-asawa. So, siguro nagkakaroon ng division of labor doon or division of work pagdating sa mga gawain sa bahay. Pero hindi siya applicable dito sa may village kasi yung talagang lalaki, pagkagaling sa farm, bibigyan nun ng tubig, pagkainom ng tubig, maliligo, pagkatapos maligo, uupo dun sa may dining table. Uupo lang sila. Pagkaupo nila, ikaw na daughter-in-law, tsaka ikaw na asawa, ibibigay mo yung pagkain, i-distribute mo lahat ng pagkain. Tapos siya, yung asawa mo, kakain na lang. Tapos pagkakain, hugas kamay, upo na. Hindi siya tutulong na kuhanin yung mga plato, ilagay doon sa sink. Sinasabi ko dito, guys, is yung mga makalumang tao na, yung mga lolo or yung mga, like mga biyanan ko, yung mga age ng biyanan ko. Pero si Milan, guys, siguro dahil natuto siya sa Pilipinas and tumira siya sa Pilipinas kahit kaunti and nasa hostel siya, lumaki, hindi niya nakaugalian yung mga normal na kaugalian dito. Yung pagkain ni Milan, yung plato niya, nilalagay niya sa may sink.
Tapos, siya yung mismong kumukuha ng mga pagkain na gusto niyang kainin. Hindi katulad sa mga lalaki dito, like mga kaidaran ng binan ko. For example, yung binan ko lalaki. Siya, yung binan ko lalaki, uupo lang talaga yan sa may upuan niya. Tapos, hindi siya kikilos, talagang upo, hintayin niya na may magbigay sa kanya ng pagkain. Tapos, kapag busy ko nga rin, busy na lahat, walang nabibigay ng pagkain sa kanya. Hindi yan kukuha ng kahit na nasa harapan na niya yung kanin, hindi niya nakukuhanin. Maghihintay talaga siya na may mag-serve sa kanya. So, hindi naman siguro tamad yung meaning noon. Siguro nasa kultura na rin ng mga Indiano. Pero I think sa ibang mga lugar, ewan ko lang guys pero ito yung na-experience ko lang dito sa lugar namin. And hindi ko lang alam sa ibang lugar kasi sobrang laki ng India guys. Iba-ibang mga paniniwala, kultura, and tradisyon. Ang napansin ko lang dito sa lugar namin kung saan ako nakatira. And if merong mag-comment dyan na iba yung kultura nila sa ibang lugar sa India, then probably iba. Siguro dun sa kultura nila, yung mga babae, nagtatrabaho din or pinapatulong din nila yung mga asawa nila lalaki sa gawaing bahay. So, iba-iba siguro. Pero yung sinishare ko sa inyo ngayon is yung nakikita ko dito sa may lugar namin and kulturang Indiano dito sa lugar namin. So, ayun guys, if meron kayong mga questions, comment down below and then sasagutin natin yung mga yan. I'll see you all tomorrow guys. Bye-bye!